Prince, after this, ipasyal mo naman ako, please. Dinig kong paglalambing sa kanya ni Elsa. Sure, babe. Nakangiting sagot niya dito. Pakiramdam ko'y bigla na naman akong sinasaksak ng sobrang tulis na punyal at sobrang sakit ng dibdib ko nang madinig ko pa ang pagtawag niya ng babe sa babae. Halos di pa ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Cody, tanggap ko lahat na nangyayari sa'yo ngayon. Pero yung isiping ipagpapalit mo na ako sa babaeng to gayong meron pang tayo na nakalimutan mo lang dahil sa amnesia na yan. Hindi ko matatanggap, mahal ko. Walang sabi-sabay agad akong umalis sa tapat nila at nagmamadaling lumabas sa restaurant na yon. Dinig ko pa ang pagtawag ni Doc Alex pero tuloy lang ako sa pagtakbo kahit nalalabo ang mga mata ko. Akala ko kaya ko. Akala ko tanggap ko lahat. Akala ko matibay ako para sa mahal ko. Akala ko lang pala. Ang daya mo naman, mahal ko. Ang daya-daya mo. Hanggang kailan mo ba ipaparamdam sa akin ang sakit na to? Hanggang sa mapagod na ako at ako nang tuluyang bumitaw sa'yo. At sa pagmamahal ko para sa'yo. Para sa pagmamahalan natin na ako na lang ang umaasa at kumakapit. Masakit pero mahal kita eh. Kamahalan's POV. What is this, Cody? Pagalit na tanong sa akin ni Mami nang makapasok ito sa sala ng bahay. Kunot noon naman akong napatingin sa kanya. Nagtataka kung ano bang nagawa kong mali kasi ngayon ko lang din nakitang nagalit ang ina ko. What, Mom? Inosenteng tanong ko sa kanya nang makalapit na ito sa akin. What did you do to Chelsea? Mas lalong kumunot ang noo ko dahil sa klase ng tanong niya sa akin. What did I do to her? Wala naman akong maalala na ginawa ko sa babaeng yon. All we know is that bigla na lang siyang umalis kanina sa restaurant na pinuntahan namin. I don't even know kung anong problema niya. Anak naman, kahit kaunti lang ba wala kang nararamdaman dyan sa puso mo? Masyado mo nang sinasaktan ng mahal mo. Mangiyak-ngiyak na saad sa akin ni Mama. Sinasaktan kong mahal ko? I know na sabi niya fiancé ko yung Chelsea, but I swear that I didn't feel the love for her. Love na sinasabi ni Mama at ng mga taong nasa paligid ko. Ma, pakiramdaman mo ang puso mo, Cody. Dahil baka dumating ang araw na bumalik ang alaala mo siya namang pagsuko ng tuluyan ni Chelsea sa'yo. I swear to God na mas gugustuhin mo na lang na hindi bumalik ang alaala mo kaysa ma-realize mo kung gaano kasakit ang ipinaparamdam at binibigay mo sa taong pinakamamahal mo. Daing pa sa akin ni Mama. Ito na naman siya sa pakiramdaman kong puso ko para sa babaeng sinasabi niyang mahal ko. Tita Lu, paalisin mo sa pamamahay na ito ang babaeng yan. Dahil binili mo ang bahay na ito para kay Chelsea, hindi para ibahay mo dito ang babaeng yan. I was shocked nang madinig kong mga sinabi ni Mama. Hindi siya ganun makitungo kay Elsa even noong nasa Canada pa kami. She seems nice to her. Pero ngayon biglang ganun na lang ang sasabihin niya dito. I had all wrong kung bakit hindi ko pa isinama si Chelsea sa Canada nung magpagamot ka. Tapos pinayagan pa kitang isama dito ang babaeng yan. This is your last chance, Cody. Pag di mo sinunod ang sinabi ko, I know magsisisi ka. Mga huling salita ni Mami bago siya tuluyang umalis sa bahay nang wala man lang paalam. What is she talking about? Ganun ko ba talaga kamahalan Chelsea na yun? Para maging ganun na lang ang reaksyon at epekto nito sa ina ko? Hindi lang sa mami ko kundi pati sa mga kaibigan ko. To Herman and Alex. They are all in favor to that Chelsea. Prince, just please, get out. Wala sa sariling saad ko kay Elsa. Nanlaki ang mga mata nito nang sabihin ko yun sa kanya. Napapailing na tumalikod sa akin. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalabas sa pintoy, agad ko siyang tinakbot niyakap mula sa likuran niya para pigilan ito. I'm sorry, babe. I didn't mean it. Please stay. Pagsusumamo ko sa kanya. It's okay. Sagot nito nang humarap sa akin. Pero I need to leave from here dahil yun ang gusto ng mami mo. Gusto ni Mami pero hindi ko gusto. Stay here at wala siyang magagawa doon. I'm sorry again. Ani ko dito sa kahinalikan siya sa mga labi niya. I like Elsa. She's the one who helped me noong mga panahong kailangan ko ng taong masasandalan. Dahil sa kondisyon ko sa Canada, no one's there to help me but Elsa. Hindi siya mahirap magustuhan at alam kong hindi rin siya mahirap mahalin.
Maybe pag siguro okay na ang lahat sa akin, ay pwede ko na din siyang tuluyan na angkinin. Mabilis ang mga araw na dumaan. My moms get mad nang malaman niyang hindi na bumalik sa bahay ang Chelsea na yon. And then Elsa stays with me. I don't care. All I care is that I'm happy with my girl right now. Babe, let's go. At malilate na tayo sa session mo. Dinig kong sigaw ni Elsa mula sa labas ng banyo. Muli ko pang inayos ang sarili ko bago tuluyan lumabas ng banyo at nabungaran ko siyang nag-aantay sa gilid ng kama. Let's go! Nakangiting kinuha ko ang kamay niya at inakay na palabas ng kwarto at sa bahay. Are you okay? Maya-maya ay tanong sa akin ni Elsa habang nasa biyahe kami. Napansin niya ata ang pananahimik ko. Yeah, I'm okay. Tipid na sagot ko sa kanya. I know you're not. What is it, friends? I know na hindi pa man kami in a relationship ni Elsa. Kailan pa lang kami nagkakilala, pero she knows me better. Just a weird dream last night. Pagtatapat ko sa kanya, I was having these weird dreams over 3 nights na din. Dreaming with someone na di ko naman makita ang mukha niya. Only these voices that make me think of things na masyadong komplikado para sa akin at sa sitwasyon ko. After the last time I saw Chelsea crying, doon na sunod-sunod na lagi akong nananaginip ng babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa akin. I thought it was her. Pero hindi ko na lang pinapansin, maybe because I was being guilty lang din. Guilty of what my mom said. May nakita din kasi akong pictures kagabi doon sa guest room. It was me and Chelsea. Mga picture na nagsasabi kung gaano ako kasaya noon kasama siya. Am I doing the right thing? Or maybe ito talaga ang totoong ako. Ang totoong buhay at dapat na kinalalagyan ko. Prince, it's just a dream. Huwag mo na lang bigyan ng pansin. Mawawala din yan. Nakangiting saad sa akin ni Elsa at bigla nitong hinawakan ng isang kamay ko habang nagmamaneho ako. Kamahalin naman eh. Mamaya niyan mabangga tayo sa ginagawa mo. Mas gusto ko kasi nahawak ang kamay mo habang nagdadrive ako. Kasi nakakapag-relax ako, mami ko. Tss, nambola ka pa. I love you, daddy ko. I love you more, mami ko. No matter what happened, ikaw pa rin ang mahal ko. Agad kong nabawi ang kamay ko kay Elsa nang may biglang pumasok na isang eksena sa utak ko. Ako, saying those words, holding someone's hand while driving. Pakiramdam ko may kung anong biglang pumitik sa puso ko. Sunod-sunod ang pagtibok ng puso ko habang napapahawak ako sa sentido ko dahil sa sakit na nararamdaman ko dito. Hey, are you okay, Prince? Nag-aalalang tanong sa akin ni Elsa. Okay ka lang, kamahalan ko? Yeah, of course, I'm okay, mami ko. Basta kasama kita, walang dahilan para hindi ako maging okay. Pakis nga. Are you sure you're okay, Prince? Agad kong itinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada para pakalmahin muna ang sarili ko. Ano ba? Ang kulit naman kasi ng kamahalan eh. Mamaya na pag-uwi natin sa bahay, baka may makakita sa atin dito. Tss, walang makakakita kasi tinted naman ang sasakyan natin eh. Isa lang, please, mami ko. I love you. Sigaw ko habang paulit-ulit na nadidinig ko sa utak kong binitiwan kong salita sa babaeng kausap ko. Napapasabunot pa ako sa buhok ko dahil sa sakit ng utak ko. Prince, please, calm down. Pag-awat sa akin ni Elsa. What's happening to me? It hurts. Sigaw ko palalo sa kanya. Maya-maya ay kumalma din naman ako at unti-unti na nawawala ang sakit sa ulo at utak ko. You okay now? Tanong sa akin ni Elsa nang mahimasmasan na ako. Agad ko ding binuhay ang makina ng sasakyan at muling binaybayandaan patungo sa hospital namin. Can we talk first, Cody, before we start your session? Bungad sa amin ni Alex. Sure, let's go, babe. Just the two of us. No more Elsa. Agap na saad nito sa akin. Napabaling naman ang tingin ko sa kanya. Why? Is this some kind of a serious conversation? Tanong ko ulit sa kanya. Yeah, please, Elsa. Wala naman akong nagawa kundi palabasin muli si Elsa para makapag-usap kami ni Alex. So, what about this serious convo, bro? I know there are some changes about your condition this past few days, Cody. Why? Tanong nito sa akin na nakakunot noo pa
I know this kind of face of him. Why what? Balik tanong ko sa kanya. Bakit hinahayaan mong sarili mo? I know na meron kang nararamdaman dyan sa puso mo, pero pilit mo lang binabaliwala. Why? Is it because of Elsa? Paano naman ang fiancé mo? Fiancé again? Chelsea again? Look, Alex, doktor kita, pero wala kang karapatan na panghimasukan ng buhay ko. Yes, I have the right, Cody. Dahil bukod sa doktor mo ko, I was also your best friend who concerned about you. Trabaho kong pagalingin ka at maibalik ang lahat ng alaala na nawala sa'yo. And that memory is all about you and Chelsea. Pagalit na saad nito sa akin. Chelsea already gave up everything just for you, Cody. Wala ka ba talagang nararamdaman dyan sa puso mo? She don't deserve this. Masyado na siyang nasasaktan dahil sa mga nangyari sa'yo. I know you can remember her. Ayaw mo lang payagan ng isip at puso mo na mangyari yon. Dahil sa isipin na mas matimbang sa'yo si Elsa. But bro, wake up. Sundin mo ang gustong mangyari ng puso mo. Dahil baka pag hinayaan mo kung ano man ang gusto lang ng katawan mo, ay magsisi ka sa huli. Pagtuluyan ng bumitaw sa'yo nag-iisang tao na nagmamahal sa'yo ng tapat at lubos. Nag-iisang tao na pinakamamahal mo. Like what my mom said, pareho din sila ng mga binitawang salita. Ito na naman ang pagtibok na mabilis ng puso ko nang sumagay sa isipan kong itsura ng babaeng yon. Totoo ba? Totoo bang mahal kita? God damn this heart, bakit wala akong maramdaman? O baka nga tama si Alex, na kaya wala akong maramdaman kasi pinipigilan ko lang ang sarili ko, pati ang puso ko dahil kay Elsa. No, this is the real me. Ito ang totoo kong nararamdaman. Alex, wala akong pakialam kung makaalala man ako o hindi. Wala akong pakialam kung mahal ko man siya noon o hindi. All I care is that I'm okay now. And it's because of Elsa. Kung pwede nga lang na wag na lang bumalik ang alaala ko about her. Much better. Masaya na ako ngayon with Elsa. Kitang-kita ko pa ang pag-igting ng mga bagang ng kaibigan ko dahil sa mga binitawan kong salita. Pero bakit ganito? Parang ang sikip ng dibdib ko dahil sa mga sinabi ko. Pakiramdam ko'y hindi sang-ayon ang puso ko sa mga sinabi ko. No matter what happened, ikaw pa rin ang mahal ko. I love you, mami ko. Do I really need to do this? Kasi parang di ko na kaya. I know. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Dahil hindi ko naman nakakalimutan yun. Nang pagbaba ko ng hagdan ay nadinig kong may kausap si Elsa sa cellphone niya. Kunot noon naman akong napatigil sa paglapit sa kanya nang madinig kong pangalan ko. Yeah. No, Cody is... No. That's not what I meant. You know what? Mag-usap na lang tayo sa susunod pag di ka nagalit sa akin, okay? Bye. Pagalit pa nitong pinatay ang tawag sa kanya. Who is she talking? Bakit kasali ako sa usapan nila? Cody? Kanina ka pa ba dyan? Utal na tanong nito sa akin. Kita kong gulat at takot sa itsura nito nang mabalingan niya ako sa gawin ng hagdan. Not really. Sinong kausap mo? Tanong ko sa kanya nang agad niyang ibulsa ang cellphone niya. Why I feel something wrong with her this past few days. Simula nung araw na magkasagutan kami ni Alex sa office niya. Doon din napansin kong kakaibang kilos ni Elsa. Di ko na lang pinapansin kasi baka hindi naman big deal at may problema lang siya. It's been a week then since the last time I talked to Alex and my mom. Hindi na din ako bumalik sa office niya para sa session ko. What's the use kung ayaw ko naman ng maalala ang nakaraan ko? I need to go to my room. Excuse me. Mabilis na paalam nito sa akin at agad na pumanhik sa hagdan. Nagtataka naman akong napasunod ng tingin sa kanya. Maya-maya pa'y sinundan ko na din siya sa kwarto niya para sana tanungin o kausapin. Baka may problema lang siya na ayaw niyang i-share sa akin. Pagpasok ko sa kwarto niya, hindi ko naman siya nakita doon. Dinig kong lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo. Naliligo siguro. I was about to turn my back para sana lumabas na lang muna at mamaya na lang siya kausapin. Nang bigla naman tumunog ang cellphone niya na nasa ibabaw ng side table niya. Napatingin ako sa pinto ng banyo. Bago ako dahan-dahan na lumapit dito, na-curious ako bigla sa cellphone niya. Boss? Kunot-noot mahina akong pagkakabasa sa pangalan na nakasave sa screen ng phone niya. Dinampot ko ito sa lamesa. Sasagutin ko na sana ito nang may biglang humablot nito sa kamay ko mula sa likuran ko. What are you doing?
Galit na tanong sa akin ni Elsa. Pwede ba? Huwag kang mangingialam ng gamit na hindi naman sa'yo. Dagdag pa nito sa akin. Otomatiko namang napakunot noo ako dahil sa mga sinabi nito sa akin. She is not na Elsa na nakilala ko sa Canada. Ibang-iba na siya. Agad naman itong tumalikod sa akin. Pero mabilis ko siyang napigilan sa braso niya para awatin sa paglalakad niya. What's the problem, Elsa? Takang tanong ko sa kanya. Magbibihis ako, friends. Please, out! Inis pa rin na saad nito sa akin. Tinapunan ko pa siya ng seryosong tingin bago ko pinakawalan ng braso niya. We'll talk, okay? Saad ko sa kanya tuluyan ng lumabas sa kwarto niya. I was in the veranda at nag-aantay sa kanya. Gusto kong malaman kung ano bang nangyayari sa kanya this past few days. Alam kong may mali. Ramdam kong may iba at itinatago siya sa akin. Daing ko pa nang biglang sumakit ang ulo ko. Mas mahal na mahal na mahal na mahal kita. Always remember that, okay? No matter what happened, ikaw pa rin ang mahal ko. Siyempre, mahal na mahal din kita at lagi ko yung tatandaan kahit anong mangyari. Nadididig ko na naman ang boses ko habang kausap ang isang babae. And this time I saw my face. But a blurred vision naman ang sa mukha ng babaeng kausap ko. I saw the way she smiles at me. Pero di ko maaninag ang itsura niya. Prince! Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Elsa. It hurts again. Napapasabunot pa ako sa buhok ko dahil sa sakit ng ulo ko. Wait, kukuha ko ng gamot mo. Agad din itong umalis sa harap ko at nagmamadaling nanaog sa kusina. Maya-maya ay bumalik din ito dalang baso ng tubig at ang gamot ko. Here, take this. Habang hinahagod ang likuran ko. You okay now? Thank you. What is wrong with you? Masakit pa ba ang ulo mo? Come here at hihilutin ko. Akma ako nitong hahawakan sa sentido ko nang bigla ko siyang pigilan sa kamay. No, I'm okay. Tahimik naman itong umupo sa tapat ng kinauupuan ko. Pinakatitigan ko pa siya pero agad din itong nag-iwas ng tingin sa akin. Are you keeping secrets from me? Diretsong tanong ko sa kanya. Hindi naman ito nag-abalang tingnan ako. Imbis ay tumayo ito sa kinauupuan niya at akmang maglalakad palayo sa akin. Pero agad ko siyang hinawakan sa kamay niya. You're starting avoiding me, Elsa. What's the problem? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Tell me. Medyo napapataas na din ang boses ko dahil sa pagkainis ko sa kanya. I know there is something wrong with her. I can feel it. Pero ayaw niya lang magtapat sa akin. Wala. Let me go, friends. Malakas nitong binawi ang kamay niya sa akin at nagmamadaling bumalik sa kwarto niya. I'm frustrated. Di ko alam kung anong gagawin ko sa ngayon. With Elsa and my dreams. Mga panaginip na parang unti-unting lumiliwanag sa isipan ko. Pakiramdam ko'y konti na lang mabibigyang sagot na din ang mga katanungan sa isip ko. Pagtapos ko magpahinga sa veranda ay nanaog akong muli sa kusina para kumuha ng tubig bago ako bumalik sa kwarto at magpahinga. Papalabas na sana ako ng kusina nang maagaw ng pansin kong isang maliit na bote na nasa gilid ng counter. Kunot-noo pa ako naglakad palapit dito para tingnan ito. Walang label na nakalagay sa labas. But when I opened it, gamot pala ang laman nito. Gamot para saan? It's like a pills kung titignan mo. Maliit. Hindi kaya kay Elsa to? But why? Paano naman siya gagamit ng pills kung wala naman nangyayari sa amin? Binaliwala ko na lang ito saka pumanhik uli papunta sa kwarto ko. Hindi naman ako pagod at inaantok, pero iilang minuto pa lang ako na nakahiga sa kama, ay agad din akong dinalaw ng antok ko. Please, bumalik ka na sa akin. Miss na kita, kamahalan ko. Akala ko ba kahit anong mangyari, ako pa rin ang mahal mo? Akala ko ba ayaw mo akong nakikita na umiiyak at nasasaktan? Pero bakit ito ang ginagawa mo sa akin ngayon? I'm sorry, mami ko. Please, di ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. No! Hindi mo siya mahal, friends. Ako ang mahal mo. Hindi ang babaeng yan. Bakit pati si Elsa ay nasa panaginip ko din? Bakit mukhang galit na galit siya sa babaeng napapanaginipan ko lagi? Ano nga ba ang totoo? Sino ka? Bakit hindi mo ipakita ang mukha mo sa panaginip ko para matahimik na ako? Humahangos pa akong napabalikwas sa pagkakatulog ko.
pero pawis ang buo kong katawan. Mommy, come, sit beside me. Look, Daddy, Mommy and I made this. You should taste this. I don't want this. Please, please, sino ka ba talaga? Maluha-luha akong tanong sa sarili habang iniinda pa rin ang sakit sa ulo ko. Kahit ayokong alalahanin ang nakaraan ko, pero pilit naman itong pumapasok sa isipan ko. Pakiramdaman mo ang puso mo, anak. Maaaring nakalimutan siya ng isipan mo. Pero kailanman ang puso ay hindi nakakalimot sa totoong nararamdaman nito. Lalo na sa taong pinakamamahal nito. Dinig ko pang saad sa akin ni Mami. Napapikit naman ako ng mariin at pilit na inaalala ang lahat.